Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is June 5, 2026. At 2 o'clock, 2:06 a.m. na. Ano ba sabi ko kanina? June 5? Okay, June 5, 2006 a.m. Okay? Pangatlo na, June 5, 2026, 2:06 a.m. na. Yan. So, pangatlo na po natin itong pag-record ng ating vlog, ng ating video, mga ka-clear. At ang pag-usapan natin yung mga di umanong mga sinabi ng 18 Marines na talagang sumabit, mga ka-clear. Sumabit sa mga ibang mga mahalagang bagay. Kaya ang tawag nila bogus. Una nga, 'di ba, kinikilala ng palasyo, ng HOR, ang bagong liderato sa pamumuno ni Acting Secretary Sherwin Gatchalian. Pati ng IBP, mga ka-clear, pinakita ko sa inyo na ang kinikilala nila, or rather, kinikilala nila na yung June 3, session na dinaluhan ng 12 na senators ay valid. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, kahit na daw bar flanker, hindi daw applicable Avellino. Ang IBP din mismo ay nagpatunay na ang maaaring gamitin na jurisprudence ay yung Avellino versus Cuenco. Okay, mga clear. So, pakinggan natin to, ha? Okay, pakinggan natin kung ano-ano yung mga bogus dito na pinag-uusapan. Okay. Pakinggan po natin ang news. Ginawang pagdinig sa Senado ngayong araw, giit nila sa Ulit. tinawag na bogus hearing ng Gatchalian Block. Ang ginawang pagdinig sa Senado ngayong araw, giit nila sa Cayetano Block, irespeto ang Senate rules at trabaho, hindi drama. Live mula sa madrama daw, mga. But anyway, totoo naman, di ba? Bakit hindi pa kasi mag-give in, ano? Sa atin lang, no? May sinabi naman siya dyan, wish niya nga lang. Ito sabi ni Senator Cayetano, wish niya na magkaroon ng 13. Di ba? Wish niya na magkaroon ng 13. O wish mo pala, di ikaw na yung pan 13. Di ba? Nasaan ba yan, mga wait, bago natin punta yan. Wish niya magkaroon. Kumbaga, manghiram pa ng isa, di ba? Sabi, magkaroon ng 13. May pan 13, di ba? Sabi natin yung muli yan. Even lead us to go. Kasi President, okay, now, let me ask Malacanang, what's more important to you? Power or order? So if you want to call us a special... Bakit kaya hindi niya itanong sa sarili niya yan? Power or order? Di ba? Sa'yo dapat tinatanong yan. Power or order? Session just to consolidate your power. Wala nang tiwala yung marami nating kababayan. Kasi panay gulo na lang nangyayari sa ating bansa. Eto na, mga kakris, sabi ko sa inyo yung gulo na nangyayari dito, mapapahid na naman sa Pangulo. Ang galing, di ba? Di ba? Na-entertain man kayo sa Senate, hindi naman Senate ang magulo Ekonomiya natin magulo, politika natin. Di ba? Yung barilan, di yan magulo? Sino yun? Paano umikot? Anyway, ganito na yan, mga klira. Part of me wishes there were 13 of them. Part of me wishes there were 13 of them. Diba? So, bakit hindi na lang ikaw yung 13 para matapos na yung gulo? Pero syempre, hindi niya give up yan. Sabi nga ni Senator Trillanes, hindi yan mag-give up ng posisyon katulad nung ginawa kay Representative Lord Alan Velasco. Hindi siya nag-give in. Nagpatay din yata yun ng kuryente doon. Nagpadlock din yata doon, mga kaklir. So anyway, pinakita ko lang sa inyo. Balik tayo dito. Bakit bogus yung, bakit bogus yung hearing? Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez na Mon, parang ang dami na namang nangyari dyan sa Senado simula pa kanina umaga. Anong update, lalo na tungkol dito sa hearing?
Yes, Ruth, itinuloy pa nga rin yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay sa flood control scandal sa kabilayan ng tensyonadong tagpo na naman na nangyari dito sa Senado. Nakaakbay pa nga si Senadora Pia Cayetano sa dalawang nagpakilalang ex-Marines habang papasok sa loob ng session hall ng Senado. Kabilang ang dalawa sa 18 dating sundalo na nagpakilalang bagman umano ni former Congressman Zaldico. Una kasing hinarang ang mga ito. At Pero ng tanong, ano ang nakuha dito sa 18 ex-Marines? Diba? Makatotohanan ba? Tingnan natin kung makatotohanan. kahit hinihingal pa nga, binuksan ni Senadora Pia ang pagdinig. Kasama niya rito ang iba pa mga kaalyadong senador kabilang sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Loren Legarda at Rodante Marcoleta na siyang nagtuloy at nanguna naman sa hearing bilang chairperson ng komite. Pero dahil wala ang mga tauhan ng komite, si Cayetano, Senator Alan Peter ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga tumayong testigo. Nagsimula raw Pilit na pilit magtrabaho ang mga nagpakilalang ex-Marines kay dating Congressman Zaldico nang maupo ito bilang Appropriations Chair ng Kamara. Idinetalye nila ang tungkol sa mga maleta na naglalaman umano ng pera na inihatid daw nila. Git nila, nahahati raw sa 3 sukat ang mga maleta. Merong small, medium at large na idinedeliver nila ng 3 hanggang 4 na beses kada linggo. Nasa 20 hanggang 25 million pesos daw ang nasa small, 40 to 50 million pesos naman sa medium, habang nasa hanggang 70 million pesos ang sa large size ng maleta. Kasama sa mga nabanggit na pinagdalahan umano ng maleta ay sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dati na itong nabanggit at itinanggi na rin nila ang mga nasabing paratang. Nabanggit din ang pangalan ni Senators Erwin Tulfo at Tito Soto. Pati na rin ang ilang pangalan ng mga kasalukuyan at dating kongresista na dinalhan din umano ng mga pera. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senator Soto ang aligasyon. Ito mga ka-clear. Kaya alam mo, nagawa-gawa ang kwento para sirain yung mga tao ngayon na nagnanais na matuloy yung impeachment trial. 'Di ba? At mga senador na hindi maka-Duterte. Hindi, kumbaga, sa kanila trabaho, hindi para kampihan ang isang vice-presidente para sa impeachment. So, yun yung kinakalaban natin na niya, si Senator Tito Soto. Tignan nyo OMG, meron doon daw siya maleta. OMG, noon pa yan. Di ba sabi nga niya, hahanapan siya ng asawa niya, nasa na yung maleta na yan Sinabi ko, I will not dignify such. Because I was not a senator from 2022 to 2025. Nakita niyo mga clear? The name they mentioned na EA ko daw na tumanggap ay si Mark. Si Mark po, ay patay na noong 2015 pa. Ano ba? Huwag kayong patol ng patol. Diba mga ka-clear? Kita nyo na, ang gustong sirain dito ng 18 ex-Marines na tingin ko, may nag-uutos. Especially, yung nagbibigay ng ayuda. Dahil definitely si Senator Tito Soto, hindi nila ito ayaw nitong magpadikta. Diba? Siya mismo sabi, basta forthwith, hearing agad na impeachment. Kaya nga siya tinanggal agad. Yan ang sinabi niya kay Senator Bato de la Rosa ni Senator Alan. Bakit ka kailangan pumunta dito? Ayusin natin ang leadership, change of leadership. For what? For impeachment. Sinabi ng Senator Bato de la Rosa, inamin yan. Kaya ayun nila kay Senator Tito Soto, gusto niya, forthwith ang hearing. Ba? So, pag si Senator Tito ang presiding, siya ang Senate President, ang mangyayari yan kasi, malamang, hindi oohan yung planong motion to dismiss, tapos aapurban. Mangyayari yan, mukha nun dati, dismiss, technicality, i-dismiss nang hindi na nabubuksan yung ebidensya. Baka ganun na mangyari. Kapag hindi sila Senator Tito Soto ang SP. Yan baka pwedeng ganyan. So ngayon, pati si Senator Tito Soto, kahit hindi siya senador, nakabakasyon siya, siyempre, pahinga, di ba? Tumakbo ng tumakbong busy to Hindi siya senador 2022 to 2025.
O, tapos yung sabing EA niya na si Mark, patay na noong 2015 pa. Napa-OMG pa nga ang senador. Hindi raw siya senador mula 2022 hanggang 2025 gaya ng nabanggit. At ang binanggit daw na EA niya na tumanggap ng pera na Mark ay namatay na noong taong 2015. Hirit pa ni Soto, huwag kayong patol ng patol. Pinabulaanan din ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyon naman laban sa kanya. Heto, pakinggan natin. It's a sham hearing. O, it's a sham hearing. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba? Definitely it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, hindi lang masagot anong purpose pa. Saan ang galing yung sinasabi nila, 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba? It was definitely it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, hindi na masagot anong purpose pa. Saan ang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh, wala naman akong flood control. Balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 to 2025. Wala ako. O, paano yun, mga kaklir? Di ba? Ang daming butas nito. Tapos, yung isang senador na nagsabing hero yung mga to, abay, isa na sama pa pala siya na nakatanggap ng maleta. So, paano madidinay yun? Eh, tinanggap mo yung kanilang statement, you are heroes. So, kung hero siya sa mata mo, di, totoo yung sinasabi nila. Eh, paano yan? Sinama ka sa unang affidavit. Samantala, Ruth, din ang ginawa ng mga dating Marines na tumanggap sila ng pera o nabayaran sila para gumawa ng gawa-gawang kwento. Wala namang dumalo mula sa Ombudsman, DOJ, DPWH na inaasahan din sanang tetestigo sa naturang committee hearing. Sa ngayon, sinuspend na muna itong naturang pagdinig. Okay, mga clear, ito pa. Alright, doon sa flood control hearing na ginawa nila, meron bang bagong impormasyon, ebidensya na naipahayag? Actually, Ses, wala masyadong bago talaga sa mga sinabi nitong 18 na ex-Marines. Allegedly, Wala. yung bagmen na nagpapadala nga Ito nyo, walang bago, mga kaklir. Puro bintang lang talaga. Pagbibintang, hindi mabintang, paninira. For me, it's paninira. maletang naglalaman ng kickbacks from flood control projects. And etong mga ito, sila yung nagsimula magtrabaho daw bilang bagman kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico nang maupo itong si Zaldico bilang Committee on Appropriations Chairman ng House of Representatives. Ang kiniklaim nitong Marines, nag-deliver sila ng mga maleta na may laman around 40 to 70 million pesos year 2024 bago magsimula ang pangangampanya. Ang isang nabanggit nila dito is si Senator Tito Soto na sinabi hindi naman daw direkta na binigay sa senador yung mali-maleta o yung pera, kundi sa staff nito na may nangalang Mark. Nakatanggap din daw si Senator Erwin Tulfo ang sinabi ng mga Marine twice. Noong una, 2 maleta. Nung sumunod, 6 na maleta ang pinadala. Even members of the International Criminal Court or ICC, noong dumating daw dito sa Pilipinas, year 2023, nakatanggap daw ito ng pera o ng mga kickback. And sila raw mismo ang naghatid sundo sa mga taga-ICC. And they are also claiming na nakipagtulong ang mga ito kay former House Speaker Martin Romualdez and former Senator Antonio Trillanes. Si Senator Trillanes din, may natanggap daw paper bag, pati maleta, sa headquarters ng partitong Magdalo sa Quezon City 2 weeks before dumating ang mga taga-ICC. At isa pang nabanggit nila dito si Congressman Terry Ridon and even Senator Ping Lacson sinabi O di ba si Terry Ridon nga, hindi pa nga daw senador. may kinalaman daw sa pagpapadala netong kickbacks gamit ang isang helicopter. And outside politics, si Father Flavio Villanueva ay sinabi ring nakatanggap ng kickbacks, including Pangulong si President Bongbong Marcos, to which last time na bring up ito, they both denied itong mga allegation. Ses. Yung mga senador na idinawit nila dito, ano ba ang reaksyon nila? Ang pinaka-common na ginamit nila salita, bogus. Bogus investigation, bogus na probe. There's this effort to wreck an image for these senators. Sila Senator Soto, ang sinabi, actually dati pa lang, matagal niya lang dinedebunk or dinedeny itong mga claims ito kasi hindi raw siya senador noong 2022 to 2025. Plus, yung sinasabing Mark na staff niya, yung EA niya, matagal na raw napatay, 2015. So, tinatawag niya bogus investigation ito. Dapat yung mga hocus-pocus. The numbers are not connecting. The narratives are
maraming loopholes ito. And even Senator Erwin Tulfo, tinatawag niya na blatant lies and demolition efforts nga itong lumalabas. At ang tinatanong dito, saan daw galing? Yung question lang daw na anong purpose, hindi raw masagot ng maayos. Sabi naman ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo, lagot nga raw itong mga may paratang kay Senator Erwin. And si former Senator Trillanes naman sinasabi rin na hindi totoo itong mga alegasyon, they are absurd, at wala raw siyang tinanggap na pera na kahit na anong purpose, lalo na rin ang International Criminal Court na naglalabas din ng kanilang statement denying these allegations. Let's listen in to some of the statements. Definitely is a lie, blatant lie. Saan nang galing yung sinasabi lang 1, 2, 3, 4, 5, Okay, mga kaibigan natin ito ha. against those Marines na binigay pangalan, maging doon sa mga senador na in-implicate din siya dahil remember, illegitimate sila eh. So hindi siya covered ng parliamentary immunity. Alright, Mary Mon, ito bang session, itong hearing na ito ay meron bang recording na ginawa? Will this be part of the official records of the Senate? Says kanina, walang staff from the Senate Secretariat nor ng Bloom ang present. Ang meron lang nung time na yun kanina ay senatorial staff. So mga staff ng mga senador na nandoon sa session hall kanina to conduct the Cayetano-led hearing. Ang sabi dito ni Senator Alan Peter Cayetano, ipapasok daw nila ito sa official records ng Senado. Pero ang makikita natin dito, magiging technical siya dahil if it's gonna be lobbied to be under the records or within the records ng Blue Ribbon Committee, mukhang hindi ito mangyayari dahil hindi siya official committee hearing according to Senator Gatchalian and according to Senator Tulfo, ang pagdinig ng Blue Ribbon, mangyayari yan sa Lunes, hindi yung nangyari kanina. Pero sabi ni Senator Cayetano, ipapasok daw nila ito na as official documentation, pero wala tayo nakitang stenographers nor staff na from the Senate Secretariat sa kaninang ginawa nilang pagdinig. Okay. Pero inimbitahan nga ba ni Committee Chair Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang 18 na ex-Marine sa Lunes, June 8? Kanina ang nasabi dyan ni Senator Tulfo, titingnan daw muna nila. Ang pinaka-confirm niya, nagpadala daw sila ng letter of invitation kay former House Speaker Romualdez. And ang tinimbang nila is baka mag-forum shopping lang daw itong 18 na ex-Marines. Pero, well, it was confirmed that they were invited na rin para sa gagawing pagdinig Monday next week, June 8. And we are anticipating other resource persons, more likely either from CSOs kung sakali man, from the DPWH kung sakali man. Diba mga kri? Ito lang eh. Kasi kung pipilit nyo yan, tapos wala kayo ebidensya, tapos ganyan lang yung kwento niyan, kaya siguro hindi ito makapagdemanda. Diba? Noong pa dapat ito, magdemanda na kayo, pero hindi kayo nakakapagdemanda. Kasi nga, butas-butas. Mali-mali. Parang silang humuhugot lang. Ano pangalan dati ng EA niyan? Lagyan natin yun. Parang ganun lang eh. Hindi nga alam kung river, lake, or sea. Marines. Miyembro ng Marine Corps. Hindi alam ang lake, sea, river. Mga kaklear naman. So, doon pala lumalabas na eh. Wala talaga eh. Walang alam eh. Okay mga clear, yun lang ha. Pinakita natin dito, yung mga apektado dito, sila mismo, pinakita nila na walang katotohanan yan, dahil binabanggit pa nga daw na Mark, matagal na palang patay. Okay mga clear, so thank you so much. Don't forget to like, share, subscribe. See you in a while mga clear. Thank you, bye-bye. Bogus hearing.